Ang daming nagtatanong mga mare sa comment section at nag-message na rin sa akin kung paano nga ba gawin itong hulmahan ng basahan at anong sukat. So for today's video mga mare ay sasagutin ko na lahat yung mga tanong nyo at panoorin nyo na rin tong video na to hanggang sa matapos. So anyway, para masundan nyo nga ito mga mare ay ganito rin yung gamitin nyo sa pagsukat dahil ito nga yung ginamit ko. Di ko nga alam kung anong tawag yan sa panukat mga mare, basta yan yung ginamit ko. So anyway, dito tayo sa centimeter mga mare dahil ito yung ginamit ko sa pagsukat dito sa kahoy. Mapa-TikTok man o dito sa FB page ko mga mare ay ganun talaga yung karaniwang tinatanong kung paano nga ba gawin ito at anong sukat. At kung sasagutin ko naman to mga mare ay syempre kukumplituhin ko na nga para matapos na nga ang lahat ng tanong. So anyway, dito nga pala sa ginawang hulmahan mga mare, ang asawa ko lang talaga ang gumawa. Gumamit lang siya ng ganitong kahoy mga mare at ganitong sukat rin, tingnan nyo na lang sa screen. At marami rin nag-message sa akin na gustong bumili ng ganito kaya ipapakita ko na lang sa inyo kung ano ang size para kayo na lang ang gagawa. At tulad na lang sa mga malalayo na nag-message sa akin na gustong bumili ng hulmahan ay ipapakita ko na lang sa inyo kung ano ang sukat nito para kayo na lang ang gagawa. Minsan na rin kasi na may bumili sa akin at nasa malayo kaya ang mahal din talaga ng shipping fee. So anyway, dito na tayo sa sukat ng kahoy mga mare. Ang sukat nga pala dito sa may mahaba na side ay 64 cm. Magkabilaan na yon mga mare at dito naman sa side na maliit ay nasa 41 cm. Dito nga pala sa binigay ko na size mga mare ay nasa sa inyo na yon dahil etong ginawa ng asawa ko ay ganitong size nga ang ginamit niya. At kung gusto nyo naman na mas malaki na basahan mga mare ay pwede naman kayong gumawa ng mas malaki pa na hulmahan para malaki din yung basahan. Pero kadalasan sa ginagawa ng asawa ko mga mare ay ganitong size lang talaga dahil eto nga yung normal size ng basahan. So anyway, dito naman tayo sa pako mga mare dahil marami nga din nagtatanong kung ilang pako nga ba ang nagagamit dito. Sa 64 cm mga mare ay ang magagamit natin dito na pako ay 45 piraso. Yes po, lagi nating tatandaan na sa 64 cm ay 45 piraso na pako ang magagamit natin. At sa 41 cm mga mare ay ang magagamit natin dito na pako ay 27 piraso. So siguro naman makukuha nyo na yung sukat dito sa kahoy mga mare at alam nyo na rin kung ilang pako ang magagamit natin dito. So dito naman tayo sa pako mga mare kung anong size nga neto, gaano kalaki na pako ang ilalagay natin dito. Ang ginamit lang pala ng asawa ko dyan na pako mga mare ay yung pinakamaliit, yung nasa demedya. Pero may ginawa rin yung asawa ko na gumamit siya ng pako na diuno mga mare dahil wala nga kaming mabili yung demedya dito sa amin noon. So anyway, alam nyo na kung ano ang sukat dito sa kahoy, ilang piraso na pako ang ginamit namin dito at anong pako, gaano kalaki ang ginamit namin dito. At dito naman tayo sa paglagay ng pako mga mare kung ilang distansya ang paglagay neto. Kaya tingnan nyo na lang dyan sa screen mga mare, ipinakita ko na lang sa video. At dito naman sa kahoy mga mare na ginamit namin sa paggawa ng hulmahan ay pwede naman kahit na anong kahoy. Kung wala kayong ganito na kahoy mga mare ay pwede naman yung round timber, basta lang may panghulmahan tayo sa paggawa ng basahan. So anyway mga mare, nasagot ko na lahat yung mga tanong nyo sa mga nag-message sa akin, sa mga nag-comment. Ay panoorin nyo na lang tong video na to hanggang sa matapos para maliwanagan kayo at alam nyo na rin gumawa ng hulmahan ng basahan.